Bata Batuta, kwentong pambata. Ang puso ang mas malaga. Orihinal na kwento ni Mance A. Castle. Noong unang panahon, sa maliwanag at maaraw na lupain ng Fruitville, masayang naninirahan ang lahat ng prutas na magkakasama. Sila ay isang masigla at makulay na grupo na nagkakakilala at nagtitiwala sa isa't isa. Isang maaraw na hapon, si Bing Balingbing ay masayang nakikipaglaro ng catch kasama si Ging Saging. Biglang napahinto si Bing at napatakip ng bibig gamit ang maliit na dahon. Tignan mo, Ging. Ano siya? Ang sabi ni Bing habang tinuturo ang batang ampalaya na naglalaro sa palaruan. Ew! Ang pangit! Kadiri! Napakunot-noo lang si Bing. Kinukulot ang kanyang makintab na berdeng balat. Isang maliit, bukol-bukol at patingkad na berdeng prutas na nagngangalang Betty ang nakatayo sa malapit, nakayuko, na may malungkot na muka. Nakaramdam siya ng matinding pagkapahiya. Naglakad si Bing papunta sa kanya. Sino ka? Hindi ka pwedeng maglaro dito. Palaruan namin to. Ano? Bulong ni Betty. Pinipigilang huwag umiyak. Pasensya na. Wala akong intensyong manggulo. Tumalikod siya upang umalis. Nanginginig ng bahagya ang kanyang bukol-bukol na balat. Teka muna, huwag kang umalis. Sigaw ni Ging na nakaramdam ng pagkaawa. Lahat ay pwede dito, Bing. Mabilis na umarang si Bing kay Ging. Hindi pwede, Ging. Hindi siya pwedeng maglaro dito. Hindi nga natin alam kung anong klase siyang halaman o prutas. Matigas na pinag-cross ni Bing ang kanyang maliliit na tangkay. Hindi ka taga Fruitville, di ba? Bumuntong hininga si Ging at umiling. Tigilan mo yan, Bing. Hindi magandang paraan yan na pakikipag-usap. Seryoso? Kinakampihan mo siya? Sige. Nagtampo si Bing at niyapakan ang kanyang maliliit na ugat. Aalis na ako. Tinakpan niya ang kanyang mga tainga at padabog na umalis. Humarap si Ging sa bagong dating na prutas. Ako nga pala si Ging. Huwag mo intindihin si Bing. Minsan lang talaga maasim siya. Ako si Betty. Pasensya na kung nakagulo ako. Bulong niya. Hindi mo kasalanan yun. Sabi ni Ging na may masayang ngiti. Tara, laro tayo. At kaya, nagsimulang maglaro sina Betty at Ging, nagtatawanan habang gumugulong at tumatalbog sa palaruan. Sa isang sulok nakaupo si Bing na mag-isa, pinapanood sila at nagtatampo. Ang mga araw ay naging linggo, sina Betty at Ging ay naging matalik na magkaibigan. Lagi nagbabahagi ng mga kwento at nag-iimbento ng mga bagong laro. Nagsimulang maramdaman ni Betty na siya ay kabilang sa Fruitville. Ngunit hindi masaya si Bing. Nakaramdam siya ng matinding selos, lalo na nang magsimulang mas madalas makasama ng ibang prutas ang mabait na si Betty. Nakaramdam si Bing ng kawalan ng kumpiyansa dahil si Betty ay napakapalakaibigan at masayahin pa. Isang araw, nakita ni Betty ang berdeng ubas na si Olive. Hoy, Olive, gusto mo bang makipaglaro sa akin? Pero mabilis na gumulong lang palayo si Olive nang hindi man lang tumitingin kay Betty. Pagkatapos, nakita ni Betty si Berry, ang strawberry. Hi, gusto mo bang makipaglaro sa akin? Biglang tumingin lang pababa sina Berry at Olive at nagmamadaling umalis sa kabilang direksyon. Nawala ang ngiti ni Betty, nakaramdam siya ng bigat sa kanyang puso. Nakakita siya ng tahimik na lugar para umupo. At maya-maya lang, nagsimulang tumulo ang kanyang luha. Hindi niya maintindihan. Sinubukan niya maging mabait at maging palakaibigan. Ngunit, bigla siyang iniiwasan ng kanyang mga bagong kaibigan. Nang makauwi siya, tumakbo si Betty diretso sa kanyang nanay. Nay, humihikbi si Betty. Ayoko na pong tumira dito. Hindi po ako gusto ng ibang prutas. Ayaw po nila akong kausapin at hindi ko alam kung bakit. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Oo, aking mahal na Betty, sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Akala ko po kaibigan ko sila, pero ngayon po umalis silang lahat kapag nakikita nila ako. Gusto ko po na lumipat na lang tayo, pumunta tayo sa isang lugar na kung saan kamukha ko ang lahat ng mga nakatira doon. Umiiyak na sabi ni Betty. Pinunasan ng kanyang ina ang kanyang luha. Anak,
Ang kakaiba mong balat at hugis ang nagpapahiwalay sa'yo. Hindi ito tungkol sa kung ano ang itsura mo. Ito ay tungkol sa kung ano ang nasa iyong puso. Hindi tayo tumatakbo mula sa problema. Subukan nating alamin kung ano ang nangyayari. Kinabukasan, naglalakad si Ging papunta sa palaruan nang makita niya si Betty na nakaupo na mag-isa sa ilalim ng malaking puno. Betty, anong problema? Bakit ka nakaupo dito? Sigaw ni Ging. Tinignan lang siya ni Betty nang malungkot at mabilis na umalis. Nalito si Ging. Ging, dito! Kumaway sa kanya si Berry, ang strawberry. Lumapit si Ging sa grupo ng mga prutas. Bakit malungkot si Betty at bakit ninyo iniiwasan siya kahapon? Kinakabahan na gumalaw si Olive. Kasi Ging, sa tingin namin, hindi ka na dapat na makipagkaibigan sa kanya. Oo nga, sabat ni Berry, mukha siyang pangit at nakakainis pa. Nagulat si Ging. Paano yun nasabi yan? Hindi nyo nga siya kilala, siya ang pinakamabait na prutas na nakilala ko. Kasi, bulong ni Berry, iyon ang sinabi sa amin ni Bing. Sabi niya, si Betty daw ay masamang balita at hindi kami dapat na makipaglaro sa kanya. Biglang nakaramdam si Ging ng galit. Sinabi yan ni Bing, nambubuli siya at nagsisinungaling pa sa inyong lahat. Nagsiselos lang siya dahil masayahin si Betty. Galit na galit si Ging kay Bing. Alam niyang kailangan niya itong kausapin. Nang hapon na yun, nakita ni Ging si Bing na naglalaro sa mataas, mabatong gilid ng puno. Sinusubukan niyang umakyat sa magaspang na sanga upang abutin ang mataas na dahon. Bigla, nadula si Bing. Wow! Tulong! Sigaw niya habang nahuhulog at gumugulong diretso sa isang malagkit at maputik na lugar. Lubusan siyang nabalutan ng putik. Sinubukan niyang gumulong palabas ngunit napakalagkit ng putik. Ew! Naiipit ako! Hindi ako makalabas! Tulungan niyo ako! Umiyak si Bing. Ang takot niya ay humalo sa kanyang pagkadiri. Ang ibang prutas na malapit ay nagtatawanan lang at tumalikod. Naiinis pa rin sa kanyang ugali. Si Betty na naglalakad sa malapit ay nakarinig ng desperadong iyak. Nagmadali siyang lumapit. Bing! Huwag kang gumalaw! Mabilis na kinuha ni Betty ang isang mahaba at matibay na baging at maingat itong inabot kay Bing. Hawakan mo ito, hihilahin kita palabas. Si Bing, na nakalimutan ang kanyang pagiging mapagmataas at masasamang salita, ay mahigpit na humawak sa baging. Hinila ni Betty sa abot ng kanyang lakas ang baging. Pop! Biglang nakaalis si Bing mula sa putik. Ligtas na si Bing, ngunit marumi ang kanyang itsura, putikan at nanginginig pa siya. Salamat, Betty. Iniligtas mo ako. Bulong ni Bing. Nakatingin sa kanyang putikang balat. Walang sinabing masama si Betty. Ngumiti lang siya ng mabait. Walang anuman, Bing. Masaya ako at okay ka. Habang tinutulungan siya ni Betty na alisin ang putik sa kanyang katawan, biglang nakaramdam si Bing ng paninikip ng lalamunan. Tinignan niya ang mabait at tapat na mga mata ni Betty. Napagtanto niya kung gaano siya naging kasama. Betty, humigpi si Bing. Pasensya na ha. Napaka-terrible ko sa'yo. Binuli kita. Naging masama ako dahil mabait ka at dahil nagsiselos ako sa'yo. Nagsinungaling ako sa lahat at sinabi kong wag silang makipaglaro sa'yo. Nagkamali ako. Mapapatawad mo ba ako? Marahan siyang tinanguan ni Betty. Kailangan ng maraming tapang upang mag-sorry, Bing. Siyempre, pinapatawad kita. Ngumiti si Bing sa gitna ng kanyang luha. Salamat, Betty. Ikaw ang pinakamabait na prutas sa Fruitville. Pagkatapos ay humarap si Bing sa ibang prutas. Makinig kayo, si Betty ay isang kahangahangang kaibigan. Nagsinungaling ako sa inyong lahat dahil nagselos ako at humingi ako ng paumanhin. Pakiusap, sana maging magkaibigan tayong lahat. Agad na nagmadali ang ibang prutas upang mag-sorry din kay Betty. Napag-isip-isip nila na hinusgahan nila siya sa kanyang itsura at naniwala sila sa sinabi ng isang nagsiselos na prutas. Mula noon,
Nagsumikap si Bing na maging mabait at palakaibigan sa lahat. Si Betty ay tinanggap ng lahat at muling naging masaya at nagkakaisang lugar ang Fruitville. Ang pinakamalaking aral sa lahat ay ito: huwag husgahan ang isang prutas ayon sa kanyang balat. Ang mabuting puso ay mas maganda kaysa sa anumang makintab na balat o maliwanag na kulay. Ang tunay na kaibigan ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo at nakikita nito ang kamanghamanghang kalooban ng isang tao. Laging pinakamainam na maging mabait, mapagpatuloy at tratuhin ng iba sa paraang gusto mong itrato sa iyo, tulad ng sinabi sa Biblia sa unang Samuel 16:7. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. The end.